Hindi mapigilan ng mga tao ang excitement dahil sa napapanood. Sinubsob ni Don Chinjao ang ulo sa sahig para makagawa ng alikabok. Saka tinanong nito kung sino ang nagturo ng hockey kay Luffy. Sagot ng bida na si Rayleigh, saka nito sinipa si Luffy. Tapos nakita nilang umiiyak ang Don dahil may kumuha daw ng kayamanan nito. Giit ni Sai na kapag nagseryoso na daw ang Don ay wala nang makakapigil dito. Pagkatapos umiyak ng Don ay sinabi nitong may ginawa sa kanyang matinding kasalanan si Garp kaya ngayon ay tatapusin niya ang apo nito. Kaya naman sumugod ang Don sa ating bida na may armament ang mga kamay. Saka muling naiyak nang maalala ang kayamanan niyang nawala. Habang tumatakbo ay nakita nila Sanji na nakikipaglaban si Luffy sa Coliseum. Kaya naisip ni Kinemon na gawin na lang nila ang misyon ng hindi kasama si Luffy. Saka nakita nilang maraming marine sa labas ng Coliseum dahil inaabangan ng mga ito ang paglabas ng mga pirata at mga kriminal upang hulihin. Giit ni Kinemon na nararapat lang ito sa mga pirata kaya nasampal siya ni Sanji dahil pirata din siya. Naisip ni Sanji na kailangang malaman ni Luffy ang sitwasyon sa labas ng Coliseum. Nang dumating ang commander ng mga ito na nagtataka dahil wala pa rin lumalabas ng mga pirata. At pinakilalang ito pala ay si Vice Admiral Shark Slicer Bastille. Ikinwento ng Toy Soldier ang mga batas na pinapatupad ni Doflamingo. Ang una ay merong curfew tuwing alas 12 ng gabi para sa lahat ng mga mamamayan. Pangalawa ay bawal pumasok ang mga laruan sa bahay ng mga tao, at vice versa ito. Nagtataka si Frankie dahil sa tingin niya ay malapit na magkakaibigan ang mga laruan at mga tao. Saka napaisip din ng Cyborg kung paano at sino ang lumikha sa mga laruan. Nang mapansin nila ang isang kaguluhan dahil pinipilit ng isang laruan na dati siyang tao at kasintahan niya ang babae. Kaya sinapok ito ng kasintahan. Saka kinuha ang laruan na nagmamakaawa dahil dati daw siyang tao. Tapos dinala nila ito kung saan tinatapon ng mga sirang laruan. Tuwang-tuwa ang bata sa laruan niyang aso. Nang puntahan ito ng Toy Soldier at ipakilala kay Frankie. Kaya sinabi ng aso na dati daw siyang tao at ang babae at bata ang kanyang mag-ina. Tinanong ng Toy Soldier ang mag-ina tungkol sa asawa nito pero walang maalala ang dalawa. Kaya sinabi na ng Toy Soldier na ang lahat ng mga laruan ay dating mga tao, at ito ay kagagawa ng isa sa mga tauhan ni Doflamingo, hanggang makarating sila sa Flower Hill. Sinuntok ni Luffy si Chinjao pero walang kwenta kaya tumalon ito patungo sa kanya. Muling sumugod ang matanda kaya nagpalobo ng katawan si Luffy at tumalbog lang ito sa kagumasgas ang ulo sa sahig. Giit ni Chinjao na kung taglay pa rin niya ang matulis na ulo ay natalo na ngayon si Luffy. Tumalon si Chinjao ng mataas at muling sumugod pero pinigilan ito ng bida gamit ang lakas tapos binuhat niya ito at binalibag ng napakalakas sa sahig. Dahil dito ay inisip ng lahat na panalo na si Lucy. Pero muling nagising si Don Chinjao na galit kaya naman pinaikot nito ng parang turumpo ang katawan hanggang sa umikot ng napakabilis. Ngunit hindi pa rin natakot ang bida kaya pinagsusuntok niya ito ng Gatling. Sa Greenbeat Island ay hinahabol pa rin ni Doflamingo si Law. Si Fujitora ay ginamit ang mga bagay patungo sa Warlord. Sinusubukan ni Law na tawagan sila Nami pero walang sumasagot. Tapos nagpadala na naman ang Admiral ng isa pang bulalakaw sa isla kaya talsik ang Death Surgeon. Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin si Law na sagutin ang tawag niya. Nang dumating na naman ang isa pang bulalakaw doon. Kaya sa ilalim ay nayayanig ang Tontate Village. Pero naniniwala pa rin si Leo na dahil lang ito sa malakas na hockey ni Usopp. Kaya tinahi niya ang lahat ng mga bagay sa bahay nila para hindi mabasag. Ngunit pati ang lola niya ay tinahi nito. Lumabas si Leo at tinanong kung kumain na ba ang dalawa. Sagot ni Usopp na handa na daw siyang makipaglaban. Nang muling yumanig kaya sinabi ng sniper na dahil ito sa kanyang hockey. Kalaunan ay nalaman nila kay Leo na balak din pala ng mga ito na wasakin ang factory dahil ginawa daw alipin ng mga kauri nila doon. Dumating si Flapper at sinabi ang balita na papaalis na daw ang Don Quixote family patungo sa basement ng Coliseum. Kaya sa pamumuno ni Leo ay magsisimula na daw sila sa misyon. Nagpatuloy sa pag-cheer ang mga duwende kay Usopp sa paniniwalang hero nila ito. Pinaliwanag ni Leo na merong underground tunnel patungo sa Dressrosa. Nang makarating sila sa airport ng mga ito ay nakitang nakahanda na ang army ng Tontate Tribe. Ang mga ito ay merong kulay dilaw at kulay pink na sasakyan. Saka nagpakilala ang leader ng mga Yellow Squad na si Cobb, pati na ang leader ng Pink Squad na si Bian. Dahil malaki sila Usopp ay ipinaghanda pala sila ng mga linear foxes kung saan pagsakay ay nalaman na napakalambot ng sandalan nito. Kalaunan ay umalis na sila upang simulan ang misyon. Saka lumabas ang chief na si Goncho mula sa siopaw ni Robin. May nais daw sabihin ng chief dahil isusugal nila ang buhay sa labanan. Pero nasa isip ni Usopp na hindi niya ito gagawin. Saka nagsimulang magkwento ang chief ng history ng Tontate Tribe. Samantala sa isang sunflower field ay meron lihim na entrance. At kasalukuyang nandito si Frankie kasama ang Toy Soldier.
Pagbaba nila ay nalaman na may sarili palang hukbo ng Tontate tribe ang Toy Soldier. Doon ay nakita ni Frankie si Zoro na nanonood ng laban ni Luffy. Ibinalita ng iba pa sa commander na may dumating daw na mga legendary hero na sila Yas Oland at Rob Eland at patungo sila dito ngayon. Nalaman kaagad nila Zoro na si Usopp ang may kagagawan nito, pero sinakyan na lang nila ito kaya nagpakilala bilang Zoro Oland at Froland. Nakailag si Luffy sa ulo ni Dun Chinjao, kaya muli nitong pinaikot ng mabilis ang sarili habang sinusuntok ang bida. Ngunit sa tamang timing ay tinamaan ito ni Luffy ng jet cannon sa tiyan, kaya napatalsik niya ang matanda sa ere. Subalit nakabalik ito sa ring ng maayos. Saka umatake ang bida mula sa likod pero nakipagsuntukan ng matanda kaya tuwang-tuwa ang mga tao. Si Kinemon naman ay nadala na rin ng labanan, kaya nakalimutan na nito ang rescue mission na gagawin nila. Patuloy pa rin ang pagtakbo ni Law sa dalawa. Nang mahabol siya ni Doffy ay pinutol nito ang mga sanga para hindi siya makatakbo. Saka dumating si Caesar na nagpapatulong tanggalin ang Sea Prism Stone at sinabing na kay Law din ang puso niya. Dahil na-distract ay nakatakas si Law kay Doflamingo kaya nagalit ang warlord. Si Jolly ay gumamit ng kapangyarihan kay Nami. Ngunit si Nami ay hindi magamit ang sandata dahil sa kagagawa ng kalaban. Si Chopper ay hindi rin makalaban dahil sa nangyari sa kanyang mga kamay. Si Brook naman ay hindi na rin magamit ang espada nito. Tatapusin daw sila ng babae dahil sa ginawa nila sa kanyang submarine. Sinagot ni Chopper ang tawag ni Law. Saka sinabi nito na magtungo sila sa Green Beat upang kunin si Caesar. Kaya naman nagtataka ang grupo kung ano ang nangyayari. Si Jolly naman ay naiinis dahil hindi na siya pinapansin ng mga ito. Patuloy ang pag-atake ni Doflamingo kay Law hanggang sa tamaan niya ito sa balikat. Saka sinabi ni Doffy na ginawa niya talagang prize ang Mere Mere no Mi upang sumali si Luffy sa Coliseum at hindi sila nito matulungan. Sa Coliseum ay patuloy pa rin ang matinding bakbakan ng dalawa gamit ang kanilang mga hockey. Gumamit si Luffy ng Jet Gatling ngunit nakipagsabayan din ng mabibilis na mga suntok sa kanya si Dun Chinjao. Dahil sa lakas ng dalawa ay yumayanig ang buong paligid. Saka gumamit ng Get Stamp Gatling ang ating bida. Pero ginaya lang din ito ng matanda kaya nagsabayan ulit sila ng atake. Pagkatapos ay halos hindi na sila makita ng host dahil sa sobrang bilis kumilos ang dalawang magkatunggali. Kalaunan ay nagpahinga muna ang dalawa saka sinabi ni Luffy na malakas daw si Dun Chinjao. Pero pati ang compliment ay minasama ng matanda kaya lalo itong nagalit dahil naaalala niya lang daw na nawala ang kanyang patusok na ulo. Dagdag pa ng matanda na hindi daw ito kailanman maiintindihan ni Luffy. Kaya nakiusap si Luffy na ipaliwanag ito sa kanya. Sa flashback ay sinusubukan ng mga bandido na wasakin ng yelo dahil sa ilalim ay napakaraming mga kayamanan. Nang dumating sila Dun Chinjao na sinabing napakatibay daw talaga ng yelo sa islang ito, kaya gumamit siya ng armament sa kanyang patusok na ulo at tumalon patungo dito. Dahil sa dun ay tagumpay nilang nawasak ang napakatibay at napakakapal na yelo, kaya nakamtan na nila ang napakaraming mga kayamanan sa ilalim nito. Saka pinag-utos ng Dun na atali ang mga bandido at itapon sa dagat. At sinabi na ang mga kayamanan dito ay pagmamayari pala ng kanyang angkan at ang ulo niya lang ang tanging susi para mabuksan ang lugar. Ngunit dumating si Garp at sinabing tatapusin niya ang ulo ni Chinjao. Giit ng Dun na ang ulo niya ang pinakamatibay sa buong mundo. Saka nagsimulang maglaban ng dalawa gamit ang armament hockey. Ngunit dahil sa training na ginawa ni Garp ay nagawa niyang matalo ang matulis na ulo ni Dun Chinjao na ikinagulat nito. Nang magising ng Dun ay nalaman niyang nawawala na ang matulis na ulo. Dahil dito ay hindi na niya magawang mabuksan ang treasure room ng kanilang angkan kahit na anong gawin nito kaya napaiyak na lang ang matanda. Kaya isinumpa ni Chinjao si Garp hanggang sa kaapo-apuhan nito. Sa present ay sinabi ng Dun na nasira daw ang buhay niya dahil sa ginawa ng lolo ni Luffy. Kaya ngayon ay tatapusin niya daw ang apo ni Garp. Pero ayaw din naman magpatalo ni Luffy upang mabawi niya ang Devil Fruit ni Ace. Saka sumugod ang matanda gamit ang ulo nito at muling nagpaikot-ikot at sumugod-sugod sa ating bida na parang Beyblade. Ngunit naisip kumapit ni Luffy kaya tumigil ang pag-ikot nito. Saka hinila ng bida kaya muli itong umikot at pagkatapos ay nahilo ang Dun. Tapos sumugod si Luffy at gumamit ng Hawk Rifle na tumama ng napaka-solid sa katawan ni Dun Chinjao. Pero muling bumangon ang matanda na parang walang nangyari. Saka sinabing Bopals daw si Rayleigh para piliin si Luffy. Dagdag pa ng matanda na isang tanga daw ang bida kung iniisip nitong magiging hari siya ng mga pirata. Nainis si Luffy sa mga sinasabi nito kaya tumalon, ngunit si Chinjao ay ginamit din ang armament nito. Pero ang ating bida ay ginamit ang Gear 3 na merong armament hockey. Naunang sumugod si Chinjao at si Luffy naman ay inihanda na rin ang napakalaking kamao hanggang sa magtama ang ulo at kamao na merong armament na nakakalikha ng mga pagyanig. Hanggang sa dumulas ang kamao ng bida kaya muling tumulis ang ulo ni Dun
Don Chinjao. Kaya nang mahulog ang matanda ay nawasak ng ulo nito ang ring bago ito mahulog sa tubig. Dahil sa nangyari ay si Lucy na ang nagwagi sa Block C kaya natuwa ang mga tao, habang si Cavendish naman ay naiirita sa kanya. Pero hindi daw papayag si Bartholomew na patayin ito ni Cavendish. Si Burgess ay nalaman na rin na si Luffy pala ang nagpapanggap na si Lucy. Saka pinakilala ng host ang tatlong nagwagi sa mga pangkat. Sa Block A ay si Burgess ng Blackbeard Pirates. Sa Block B ay si Bartholomew na isang pirate captain. Sa Block C ay ang unknown gladiator na si Lucy. Dahil sa damage ng ring ay kailangan muna nilang maghintay na maayos ito. Habang naglalakad si Luffy ay sinugod na siya kaagad ni Cavendish at inatake siya ng espada pero hindi nito matamaan ang bida. Nakita ni Barto ang dalawa pero nang marinig na nagsasalita ng hindi maganda kay Luffy ang dalawang kalahok ay inatake ito ni Barto. Saka pinisat niya ito sa pader para magtanda. Tapos hinilan niya pa ang dila nito at sinabing huwag hahamakin si Straw Hat Luffy. Saka naalala nito ang pangyayari sa Log Town, kung saan sinabi ni Luffy na siya ang magiging King of the Pirates. Tapos nang papatayin na ito ni Buggy ay nagkaroon ng kidlat kaya hindi natuloy na mamatay ang bida. Dahil dito ay naisip ni Barto na nakatadhana si Luffy na maging hari ng mga pirata kaya naman sinubaybayan niya na ito. Saka kinolekta niya rin ang wanted poster ng Straw Hat Crew. Dahil dito ay nagsimula na rin sa paglalakbay si Barto. Kaya pinagbantaan niya na puputulan ng dila ng lalaki kung hahamakin pa nito ang Straw Hat. Sa kanya ito sinapok para magtanda. Nagawang mahuli ni Luffy ang espada ni Boy Goldilocks. At gamit ang lakas ng bida ay tumama sa pader si Mr. Pogi. Samantala nanunood lang si Barto sa kanyang idol. At naiiyak dahil sa wakas ay nakita niya na rin ito. Dumating sila Don Chinjao dahil may nais daw itong sabihin sa kanya. Saka ginamit nito ang ulo kaya nawasak ang sahig patungo sa kanila. Pero aksidente lang pala ito dahil nais lang niyang yumuko para magpasalamat dahil naging matulis na ulit ang ulo niya. Ngunit hindi na ito narinig ni Luffy dahil tumakbo na siya kay Cavendish. Si Barto naman ay kinikilig pa rin sa idol niya. At ang iniisip pala ng Don ay nais niyang mapasailalim ni Luffy ang grupo nila. Pero akala ng bida ay nais din siyang patayin nila Chinjao at Bartholomew. Nakatakas sa kanila si Luffy tapos dinala siya ni Rebecca sa ligtas na lugar. Pero doon ay nakita niya si Burgess na kausap ang captain nitong si Teach. Kaya sinabi ni Blackbeard sa kanya na si Burgess daw ang magwawagi at mananalo ng Devil Fruit ni Ace. Pero hindi daw ito hahayaan ng bida. Saka umalis si Burgess na hindi na daw makapaghintay sa laban. Sumunod ulit si Luffy sa dalaga pero napahinto ito nang makakita ng pagkain. Pero dahil walang pera ang bida ay si Rebecca na lang ang nagbayad nito gamit ang huli niyang pera. At sa tagong lugar ay kumain ng masarap si Luffy. Nagulat daw si Rebecca sa lakas ng bida. Ngunit nang tanungin ni Luffy kung nagugutom ba ang dalaga ay naalala nito ang malungkot na nakaraan. Kaya sinabi niyang hindi daw siya nagugutom. Sa likod ay biglang hinuli ng isang preso si Luffy. Tapos inihanda ni Rebecca ang espada niya. Sa kanito tinusok ang ating bida ngunit nakatakas ito at nakailag. Tapos kumakain pa siya na tinalo ang kawawang dalaga. Saka sinabi nito na papayagan niya si Luffy na gawin ng kahit ano sa kanya. Pero nagpasalamat pa ang bida dahil binigyan siya nito ng pagkain. Napag-alaman ng mga gladiator pala ang nakakulong sa lugar dahil nagprotesta daw sila sa pamamalakad ni Doflamingo. Saka sinabi ni Rebecca na kailangan niyang mapalan una ng Devil Fruit upang mapatay niya si Doflamingo gamit ito. At ngayong araw daw ang nakatakda ng pag-aaklas nila sa tulong ng Toy Soldier. Kaya nagpasya siyang lumaban dahil si Toy Soldier naman daw ang nais niyang protektahan. Naalala ni Luffy na nakita niya ang Toy Soldier nung kasama niya pa si Frankie sa labas. Nagtataka daw si Rebecca kung bakit pinagbabawalan silang tumira sa isang bahay kasama ng isang laruan dahil parang totoong tao naman daw ang mga ito. At ng araw na mamatay ang nanay ni Rebecca ay si Toy Soldier na daw ang nag-alaga sa kanya. Nakita ng dalaga na kinakain ng bida pati ang mga pagkain na nahulog sa sahig. Sagot ni Luffy na alam niyang pinaghirapan ni Rebecca ang perang ipinanglibre sa kanya. Saka umalis na ang dalaga dahil magsisimula na ang laban sa kinabibilangan nitong pangkat. Habang naglalakad ay naaalala nito ang kanyang ina na tanging kasama niya sa kanilang tahanan dahil hindi nila alam na ginawang laruan ang kanyang ama. At isang gabi ay sinunog ng Royal Army ang kanilang bayan kaya tumakas ang mag-ina. Tumatakbo sila kasama ang isang gladiator pero napakaraming mga kalaban kaya nagpaiwan ng gladiator para iligtas sila pero mabilis lang itong napatay. At napag-alaman na ang isa sa mga ito ay ang bata ni Doffy na si Diamante. Ngunit dumating ang Toy Soldier upang iligtas sila. Nakarating ang mag-ina sa Sunflower Field, kung saan nagugutom na sila pero wala silang makain. Kaya naisip ng kanyang ina na bumili sa bayan habang naghihintay si Rebecca doon. Tumatakbo pa uwi ang kanyang ina, ngunit biglang may bumaril dito kaya nahulog ang biniling pagkain. Nang makabalik ang kanyang ina ay wala na itong buhay na buhat ni Toy Soldier. Dinala pa rin ng laruan ng pagkain na binili ng ina para sa kanya
niya pero hindi niya ito pinansin dahil mas gusto niyang makasama ang ina. Tapos pinigilan siyang umiyak nito dahil hinahanap pa rin pala sila ng mga tauhan ni Duffy. Kalaunan ay inilibing nila ang ina ni Rebecca. Saka sinabi ng laruan na ipinapahanap daw ni Duffy ang mga royal blood doon kaya kailangang mag-ingat ni Rebecca dahil isang prinsesa ang kanyang ina. Pero nangako si Toy Soldier na gagawin niya ang lahat para manatiling ligtas ang bata. Ngunit naiiyak pa rin ito kaya sinubukan niyang patawanin. Nakita ni Toy Soldier na tuwang-tuwa ang mga tao sa bagong hari dahil ipinagawa nito ang kanilang bansa gamit ang sariling kayamanan. Si Toy Soldier naman ay nagtrabaho kahit isa siyang laruan para may makain si Rebecca. Pag-uwi ay nakitang kakainin na ng lobo ang bata, kaya agad na sumugod ang Toy Soldier upang mailigtas lang ito. Dahil sa nangyari ay hinailan na lang ni Rebecca ang kaibigan. Pero nang makitang umiiyak ay sinabi nito na ayos lang daw siya. Dumating ang Snow pero magkasama pa rin ang dalawa. Tapos magkasama din silang naglakbay patungo sa malayo, hanggang sa makarating sila sa isang lugar at nakahanap ng libreng matutuluyan. Pero dahil bawal magsama ang isang laruan at tao ay umuwi ang mga laruan sa toy house tuwing gabi. Ngunit sinabi ni Toy Soldier na maglalagay siya ng petal ng bulaklak bilang tanda na nandoon na siya. Paglabas ng bata ay nasa bubong ang Toy Soldier na naglilinis. Tapos nag-shopping sila ng gustong damit ni Rebecca. Ngayon ay naging isang mangingisda naman si Toy Soldier para kay Rebecca. Kaya sa kaarawan nito ay nakabili siya ng isang cake. Isang araw ay naglalaro ang mga bata pero binato siya ni Damulag ng bola. Dahil dito ay binanatan siya ng Toy Soldier. Isang bata ang nagbigay ng love letter kay Rebecca pero binanatan din siya ng bantay nito. Hanggang isang araw ay may dumating na mga siraulo. Pagdating ni Toy Soldier ay hindi niya mahanap ang bata kaya tumakbo siya at nakitang dinukot pala ito. Hindi siya nagdalawang isip na iligtas ang bata kaya tumalon at sinipa ang isang siraulo. Kaya nilabas ng isa ang baril kaya pinagpapalo niya ito, subalit tinamaan pa rin siya. Pero hindi siya sumuko at nagawang mailigtas ang bata pero naging wanted siya. Dahil sa nangyari ay tinuruan ni Toy Soldier si Rebecca kung paano ipagtanggol ang sarili. Sa kasalukuyan ay patungo na si Rebecca sa ring na isa na ngayon ganap na gladiator dahil sa tulong ni Toy Soldier. Paglabas nito ay binatikos siya ng mga tao kaya napaluha. Nagtataka naman si Luffy kung bakit galit kay Rebecca ang mamamayan. Sagot ng gladiator na lolo kasi nito ang dating hari na may ginawang masama sa kaharian. Habang naglalakad si Rebecca ay dinuduste siya ng mga tao kaya hindi nito mapigilan ang mapaiyak. Giit ni Luffy na hindi kasalanan ni Rebecca ang ginawa ng lolo nito. Saad naman ng mga gladiator na si Rebecca na lang ang tanging pag-asa nila para matalo si Doflamingo. Maging ang mga kalahok ay inaalipusta ang pagkatao ni Rebecca. Ngunit sumigaw si Cavendish at sinabing tumigil na sila sa pangungutya dahil si Rebecca ay isang magiting na gladiator na handang isugal ang sariling buhay. Kaya ang mga nais mamatay ito ay sumali daw sa competition. Natahimik ang lahat sa kanilang narinig. Kalaunan ay hinangaan ng mga tao ang pagiging maawin niya. Kaya naman nag-enjoy si Cavendish sa mga compliment ng mga tao. Nagpasalamat si Rebecca sa ginawa ni Boy Goldie. Sagot naman nito na wag na siyang mag-abala dahil magkalaban sila doon. Sa wakas ay nagsimula na ang labanan kaya naghanda ang mga malalakas na manlalaro sa matinding labanan. Mula sa itaas ay umatake si Duffy kay Lo. Tapos ginamit nito ang mga sangapang bato sa Death Surgeon hanggang sa tumalsik siya sa puno at tuluyang mahuli ni Doflamingo. Hinihingi ni Duffy ang puso ni Caesar. Kaya naisip ni Lo na napakahalaga talaga ng mga artificial devil fruit dahil kontrata ito ni Doflamingo kay Kaido. Umatake si Duffy mabuti ay nagawang makatakas ni Lo gamit ang Devil Fruit. Ngunit nahuli naman siya nito sa paa kaya nasakiyan siya ng kapwa warlord. Pero bago niya ito tapusin ay pinigilan siya ni Isho. Saka ginamit ang gravity kay Lo. At sinabing nandito siya para dakpin si Lo at hindi patayin. Kaya kinuha na lang ni Duffy ang puso ni Caesar. Sa ilalim ng Sunflower Field ay tinatahak ng Tontate tribe ang tunnel kasama sila Usopp at Robin. Hanggang sa makarating sila sa dulo kaya nakita na ni Frankie ang dalawa kasama ng mga duwende. Agad na nagplano ang lahat sa pamumuno ng Toy Soldier kung paano mababawi ang Dressrosa. Si Usopp naman ay nag-iisip kung kailan siya tatakas sa labanan. Si Zoro naman ay inaalalayan ng dalawang duwende sa direksyon upang makarating kaagad sa kanilang barko. Saka sinabi ni Wika na si Jala ang umatake sa Sunny. Dahil natatandaan daw niya ang lahat ng miyembro ni Doflamingo, lalo na ang tatlong executive dahil ito daw ang nanguna sa pagwasak sa Dressrosa noon. Nakita nila Sanji si Zoro na tumatakbo, kaya nalaman na ni Sanji ang kalagayan nila Nami. Dumating si Violet kaya natuwa ang Cook. Saka sinabi ni Violet na si Jolly daw ang nang-hijack sa Sunny at patungo sila sa Green Beat. Sa Coliseum ay pinagtulungan ng mga manyok si Rebecca, pero hindi naman siya matamaan ng mga ito. Kaya umilag siya ng umilag hanggang sa mahulog ang tanga sa tubig. At muli siyang pinagtulungan ng mga ito pero hindi nila matamaan kaya may nahulog na naman na dalawang engot. Sumugod ang mas malalakas na Mandar Ambong pero napakagaling talagang umilag ng dalaga kaya sila ang nagkatamaan. Ang isang damulag ay pinapalo siya ng club pero hindi rin makatama. Tapos sinundot lang siya ng dalaga saka inihulog sa tubig kaya
kaya natuwa sila Luffy. Natutuwa si Doffy dahil nabawi niya na ang puso ni Caesar. Saka inamin ni Doflamingo na isa siyang Celestial Dragon at ang angkan niya ang dati talagang namumuno sa Dressrosa kaya binawi lang niya ito kay King Rico. Samantala si Brook ay nag-e-enjoy na lang sa ginawa ni Jolly sa kanila. Sila Nami, Momonosuke at Chopper ay ginawa nitong picture frame maliban kay Brook dahil nakakasundo niya ito. Ngunit sinabi ni Jolly na pagkatapos ng 10 minuto ay hindi na makakahinga ang tatlo. Nais tumugtog ni Brook kaya binalik ng matanda sa dati ang instrument nito pero kasama din ang espada. Dahil dito ay nagawa na palang mahiwa ni Brook ang matanda. Kaya naman lahat sila nagbalik na sa dating anyo. Si Zoro ay nasa entrance ng Colosseum. Dahil sa flashback ay sinabi ni Sanji na siya na daw ang magpupunta sa Sunny para iligtas si Nami. Napansin ng dalawa na sarado ang lahat ng pwedeng pasukan sa Colosseum. Naglalakad naman si Bardo nang makita niya si Zoro sa labas kaya napaiyak ito sa labis na tuwa. Sa Sunny naman ay naginhawaan ng tatlo dahil muntik na silang mamatay sa ginawa ng kalaban. Dahil si Brook ang nagligtas sa kanila ay humiga din ito sa legs ni Nami pero pinagsasapok siya ng dalaga. Saka pinag-utos ni Nami na lagyan ni Brook ng Sea Prism Stone si Jala. Pero nagising na ang matanda kaya nagbanta itong tutuluyan na silang lahat. Nagpalabas ang matanda ng mga ulap sa dalawang kamay kaya nabalot nito ang buong paligid. Dahil dito ay tila napunta sila sa kakaibang mundo. At si Jala ay naging isang malaki at nakakatakot na art. Naiinis si Gladius sa pagtataksil na ginawa sa kanila ni Violet kaya natakot si Baby 5 dahil baka sumabog ito doon. Pero lumabas lang ang matutulis nitong buhok. Samantala nakasakay sila Sanji at Violet sa isang kabayong laruan upang mabilis na makapunta sa Sunny. Ginamit ni Violet ang clairvoyance na may kakayahang makakita ng 4,000 kilometers. Kaya hindi daw dapat mag-alala sa kanya si Sanji dahil nakikita niya ang mga kalaban. Pero hindi daw nito mahanap ang 1,000 Sunny. Dahil ngayon ay nasa ilalim ito ng kapangyarihan ni Jala. Nilabas ni Nami ang sandata at nagpalabas ng weather egg na naglalaman ng malaking ulap pero hinigop lang ito ng babae. Tapos si Jala naman ang nagpalabas ng malaking ulap. At gumawa ito ng art na kidlat na tinira nito kay Nami pero agad itong hiniwa ni Brook. Subalit nagpalabas ng malalaking kamay ang kalaban para hulihin ang Soul King pero hindi ito mahuli. Sa Sunny naman ay inihahanda nila Chopper ang energy ng barko para sa Geon Cannon. Mula sa bunganga ng Sunny ay nilabas ang cannon at si Nami naman ang nag-asinta. Kaya pinutol ni Brook ang mga kamay bago siya umalis. Saka itinira ni Nami ang Geon Cannon na siyang puminsala ng sobra sa katawan ni Jala, kaya naman nawasak ang lahat ng mga likha ng kapangyarihan nito at tumalsik pa ang matanda. Pero nahulog lang ito pabalik sa kanilang barko. Kaya naman sumugod na si Momo at pinalo ito ng napakalakas sa pagmumukha. Tapos ginamitan pa ito ni Nami ng kidlat. Dahil sa nangyari ay nakita na rin ni Violet ang Sunny gamit ang clairvoyance. At pinakitang natalo ng mga ito ang tauhan ni Doflamingo.